Guys, huwag mo na nga pala kayong gagastos para sa mga solar setup na to kasi baka mapagastos kayo kung sakaling mag-upgrade kayo. Ito nga pala, ganito ka lang ka setup ay talagang kulang na kulang pa para mapagana yung 70 watts na refrigerator. Kasi imagine, ganito kalaki tapos 70 watts na refrigerator na lang ay kulang na kulang pa. So mamaya sasabihin ko yung mga reason kung bakit kulang na kulang itong ganito klaseng setup na to. And i-flex nga pala natin si Jay Libante na nagpapa-shoutout. So dahil nagpapa-shoutout ka, meron kang 50 pesos Gcash. So comment mo lang yung number mo dyan sa ating comment section. Bale, ito yung aking setup ngayon. Meron akong 100 watts na LiPo4 battery. Ayan, 12.8. Tapos, ito yung mga solar charge controller natin. Puro MPPT. Ito ay 15 ampere. Ito naman ay 20 amps. Ito naman ay 400 watts ng LE-Joy. Tapos, meron na rin tayong mga inverter, mga ano dito, MCB or miniature circuit breaker. Ito yung sa solar panel, sa battery. Mapapansin nyo, meron tayong iba't ibang solar charge controller dito. Tapos, mga circuit breaker kasi nga iba't iba yung kanilang solar panel at hindi ko naman sila pwedeng pagsamasamahin sa isang circuit lamang or sa isang solar charge controller. Ito naman yung inverter na ginagamit ko pa rin ngayon. Matagal ko na siyang ginagamit at hindi ko talaga siya recommended pero no choice tayo. Talagang ito pa rin. Pure sine wave naman siya. 1000 watts yung nakalagay pero hindi naman totoo. Pero kapag hindi ito nagagamit ng ayos, ang ginagamit ko ay itong power station ng Bluetti kasi mas malakas talaga yung inverter nito kumpara dito. And at the same time, ito rin yung ginagamit ko dun sa 70 watts na refrigerator sa loob kasi mas malakas nga to. Ginagamit ko din siya as UPS. So, ang ginagawa ko dito, itong battery ay naka-directang nakakonect dito sa 12 volts port nitong Bluetti. So, direct na siya dyan GC para ma-increase yung battery capacity nito. Although, hindi talaga sila nagpa-parallel yung battery pero tina-charge ko na lang tong Bluetti gamit itong battery. Yung solar panel naman yan dun sa bubong, marami din naman yun. So, tara tingnan natin. Ito. So, bali ito yung pinakamalaki kong solar panel. Itong 200 watts ng Jinko Tiger Neo. Tapos, ito naman yung bagong bating natin, yung 100 watts ng, tawag dito, solar sa Ryzen. Tapos, ito naman yung isa pang 100 watts ng Ryzen dati. And next, yun yung sa Bosca na 120 watts. Tapos minsan ginagamit ko din itong solar panel na to ng Bluetti 120 watts. So bali ang total itong mga solar panel nito ay nasa 740 watts kung ito total. Pero syempre hindi naman lahat nakakapagbigay ng ganoon kalakas sa power. Minsan nga nasa 70 watts sa 50% lang. So bali itong mga solar panel nito minsan umabot lamang ng 300 watts mahigit. At na problema pa dito, kita nyo naman, ayan o, puno talaga yan. Minsan, yung sikat ng araw dito ay half day na lamang, mga katanghalian na lang. Tapos pagdating ng hapon, wala na rin. Kulang na rin yung sikat ng araw, kaya mahina din yung power na bibigay ng mga solar panel. So, bali yung mga load or appliances na ginagamit ko dito, eto ngayon, nakakonekto dun sa, sa labas, yung water pump. So, ito yung water pump na ginagamit pa rin. Dito pa rin nakakonect. Yung water pump dati ay dito nakalagay. Tapos ngayon binaba ko na din eh. Ayan. Lang, matipid lang naman to sa power kasi ito ay nasa 300 watts lang. Tapos hindi naman siya panay-panay ginagamit. So yan, diretso na yan doon. Tapos bukod dyan sa water pump na yan, ginagamit din yung 70 watts na refrigerator ito. Pero ngayon pinatay ko kasi low bat yung battery. Hindi kinaya. Ayan. 70 watts siya pero minsan umaabot, nag-i-spike yung kanyang power ng mahigit 300 watts sa 600 watts mahigit kaya hindi kinakaya nitong inverter na to. And then bukod naman dun sa mga water pump na yun tapos sa refrigerator, charge ko din syempre itong mga power station na ito. Tapos ano pa nga ba, washing machine. And then yung mga ilaw naman katulad nito, nakakatipid na kami kasi nga yan ay puro solar light. Yun talaga yung advantage niyan kasi meron silang sariling battery. Kahit na lobat itong mga battery na to, kapag yan namang mga solar light na may charge, so walang problema, hindi tayo magbabrownout dyan. So ngayon, paano nga ba tayo mas makakatipid kung sakaling magsusolar setup kayo o kaya naman gusto nyo rin mag-upgrade katulad ng mga ginawa ko? So number one, mas maganda ay pumili na kayo ng mas mataas na mga device. For example, ito sa solar charge controller, mas magandang gamitin nyo na yung MPPT o kaya naman ay yung mas mataas pa na power. For example, itong gamit ko ngayon is 15 ampere lang. Pero kung bibili kayo, for example, gusto nyo rin mag-upgrade pa sa sunod, pwede yung gawin mga 20 amps, 40 amps, or 50 amps kung mayroong ganon. Para if ever na mag-upgrade kayo, ay hindi na kayo bibili pa ng solar charge controller. Kasi naman, for example, gumagamit pa kayo ng mga PWM katulad dito, tapos 10 ampere hour lang.
Tapos yung solar panel nyo 100 watts lang para lang dito. If ever na magdagdag kayo ng solar panel, for example, gawin yung 200 watts, 400 watts, hindi nyo na magagamit ito. Kailangan nyo nang kailangan nyo na magpalit ng solar charge controller na kaya yung mga 200 watts or 400 watts sa solar panel pataas. That's why, importante talaga na mas mataas ng solar charge controller yung bibilhin natin. And then sa mga solar charge controller naman na to, alin nga ba dito yung marirecommend ko? So number 1, marirecommend ko talaga itong LJoy kasi ito, mas wide range battery compatibility siya. Pwede siyang gamitin sa lithium ion, sa lithium polymer, sa LiPo4 at sa mga lead acid battery. Magkakaiba na lang talaga siya dito sa output voltage na ilalagay mo para sa battery. For example, ito, ginagamit ko ngayon dito siya sa LiPo4 12 volts. Ang ginagamit kong output voltage dito sa LJoy ay 14.4 to 14.6 volts. So, para papunta na yun dito. For example naman, gagamit kayo ng mga lead acid, katulad nito. Ito. Ang pwedeng gamitin ilagay dito or pwede nyong ilagay na output voltage para sa LJoy solar charge controller ay mga 13.8 volts. Enough na yun para dito. Ito nga palang battery nito is sira na rin. Although, hindi pa naman talaga totally sira. Gumagana kaso yung working performance niya hindi na rin okay. Hindi na siya mapakinabangan ng ayos. That's why, hindi ko na rin marirecommend yung ganitong battery. Pero kung talagang walang budget at nagsisimula pa lang, pwede na rin naman siya. Hindi nga lang maaasahan na tatagal ng katulad ng mga lithium ion or mga lithium polymer or lithium LiPo4 battery na katulad nito. Tapos sa inverter naman, hindi ko talaga marirecommend itong ginagamit ko na to. Pero kung magsisimula pa lang kayo ay humanap na kayo ng mga inverter na pure sine wave tapos malakas din yung power. For example, mga 1000 watts pataas. Kasi kung gagamit kayo halimbawa ng mga 300 watts na inverter, tapos yung battery nyo is mababa pa, and mag-upgrade kayo sa sunod, tataasan nyo yung battery nyo, tapos gagamit kayo ng mas mataas na appliances, hindi na pwede yung mga 100 watts or 300 watts na inverter. Kailangan nyo na rin mas mataas. For example, yung gagamitin nyo is mga electric pa na 500 watts pataas or mga tawag dun sa induction cooker or yung mga plancha na nasa 1000 watts pataas, hindi na pwede yung ganitong inverter lamang. Pero as of now, wala pa talaga ako marirecommend na inverter kasi nga, ito pa lang yung nagagamit ko at hindi ko rin siya ma-recommend. Bagsak yung performance niya para sa akin. And then sa wire naman, kung makita nyo, ito yung ginagamit kong wire. Itong wire na to ay solar wire or PV wire. Ang number nito ay number 10 or 10 gauge wire. Mas maganda talagang gumamit na ng mas mataas na or mas makapal na wire. Ito namang 10 gauge na wire, ginagamit ko sa 200 watts sa solar panel. Kapag kasi gumamit kayo ng mas maliit na wire, kahit ba sakto yan dyan sa solar panel nyo, kung sakaling mag-upgrade kayo, magdadagdag kayo ng solar panel, kakailanganan nyo na naman ng additional wire or mas makapal na wire. Kaya kung maliit na wire yung gamit nyo ngayon at nag-upgrade kayo, magpapalit na naman kayo ng mas makapal. For example, mas makapal pa sa 10 gauge na wire or 4mm na wire para hindi na kayo mag-upgrade sa sunod. So ayun lang muna yung update ko for today's video. Kung mayroon pa yung question or recommendation, just comment lang sa ating comment section below. At dun sa ating pag-giveaway na 50 pesos GCash, comment mo yung number mo dyan sa ating comment section below.